At isang maganda at pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome to another live broadcast. Reza, ito na. Ito nang buwan na ito, Pebrero. And of course, yung unang Sunday ng March. Ang pinakaantay ng lahat ng mga lighthouse ng mga churches o kilala natin bilang pamilya ng mga Lighthouse Bible Baptist churches and even related ones. Sapagkat tayo'y magdiriwang sa February 28 and March 1st ng ika-50th na anibersaryo ng pamilya ng mga churches na ito. At gagawin yan sa World Trade Center sa Pasay. At mayroon tayong theme. Ang sabi ng theme ay Seeing the Grace of God in Lighthouse Bible Baptist Churches at 50. Yung bang makikita, mahahayag. Walang iba kundi ang biyaya ng Panginoon sa lahat ng mga gawain na ito. At nais natin na sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito, ang madama, makita, marinig, di ba? At mamasdan ng lahat ay ang talagang biyaya ng Panginoon na dumadaloy sa lahat ng mga churches na yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. At ngayon, lahat po ng ating preparasyon ay ito na. Medyo ang tawag natin kasado na ang mga programa. And we are looking forward to a great undertaking. So we hope you'll be blessed with our topics tonight. Join us for an hour of good talks. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako po si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Ayan. Ang segment na ito, Reza, ay designed para ihanda ang lahat at makapagbigay po tayo ng ilang mga anunsyo, even some details tungkol sa All Lighthouse Grand Homecoming sapagkat 3 linggo na lang ito. 3 linggo na lang, Bishop. 3 weeks. At yung paghahanda po niyan, 2 years sa previews na ba yung ating mga in fact, preparation. less than 3 weeks na nga. Less than 3 weeks. Oo. Sapagkat 9 na ngayon. Live ito. 9. At ang ating pinaka-date doon ay Feb 28 and March 1st. And so, to help us discuss this topic po, ay ito, dito, at panauhin ba ito mga ito? Regulars na po Regular na sa ating show. Okay, ito narito si Pastor Bong ng Lighthouse doon sa Cainta. Naroon sa bandang dulo naman, si Pastor June Sombeluna ng Lighthouse sa Pilar, Bataan. At ito pa, ito ay hindi naman ikay Lighthouse, subalit napakalapit, sa gawain ng Lighthouse. Ito ang Pilgrim Bible Baptist Church sa Cainta. O yun. Bumati kayo, bawat isa sa inyo, bumati kayo. Magandang araw po, Bishop at Reza, at sa lahat ng mga nagkikibahagi po sa Lighthouse Cafe. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayun. Okay? Magandang gabi din po sa lahat po ng manonood ngayon. Of course, ang mga kapatiran dyan sa Pilgrim Bible Baptist Church. Sa lahat. Of course, sa lahat ng mga nanonood ngayon dito sa ating Lighthouse Cafe. Good evening. Of course. Pastor June. Opo, Pastor Reza, magandang gabi po. At another opportunity and privilege to be part ng Lighthouse Cafe. At maraming salamat din po sa pagkakataon muli. At magandang gabi sa lahat. Magandang pagkakataon ito, Pastor June, kasi palagi ka lang nasa Zoom. Nasa Zoom, live na. Kasi galing ka ng Bataan yan. Opo. Okay. Well, All Lighthouse Grand Homecoming. Bakit may all? Ano yun, Pastor Bong? Bakit may all? Kasi yung lahat ng Lighthouse churches and related ones ay nais nating makibahagi dito sa lahat. Once in a lifetime na celebration. Pero technically, ang Lighthouse Tatalon, porque ito yung pinanggalingan ng lahat, ang talagang nag-50 years. Opo. Pero dahil siyempre, kahit naman sa mga pamilya. Pag ang magulang ay kapag ang nag-celebrate. magulang, lahat nagdadaluhan. Ilan po ba lahat ng gawain ng Lighthouse? More or less, kasama na yung ating mga kaapu-apuhan ay nasa 80 churches. Ayun. Kaya tinatawag merong mother church, ito yon, and then merong daughter church, merong granddaughter. Ibig sabihin, meron pang granddaughter, parang apo sa tuhod yun. Great granddaughter. Apo sa talampakan. Meron. Anyway, sa haba ba naman ng panahon? Oo. Kayo ba andito na ba kayo nung 50 years ago?
Naku, ako ho, lumalamay pa. Hindi, batang-bata po. Baby pa po ako. Oh. 50 years ago. Yes. Ikaw, Pastor Ray. Wala pa po ako. 1976. 1976. Oh. Ah, Ikaw, Pastor June. 85 po ako nandito. Oh, Naging 85. member Ikaw, po Reza. na hindi pa po ako naiisip. Ako yata pinakamatanda. Opo. Well, anyway, ito po ay, of course, nagsisilbing hindi lang information, kundi, ayun na rin, para sa mga kaanak ng Lighthouse na gawain. Ito ay bukas sa lahat. Okay, basically, of course, sana magdiriwang tayo ng open na parang nasa isang malaking park, ano? Pero ito'y doon sa World Trade World Trade Center. Yes. Isang malaking bulwagan. At 2 araw ito. Ano ang napapaloob sa programa? Sabi mo, Reza, merong theater May play. theater, opo. Pero marami pang features. Oh, Pastor Jun, ikaw, normally kapag ang isang gawain ng Panginoon no, ay magdiriwang ng anibersaryo, mainly ang mga features naman, music, Yes. no, preaching, no. May- Pero mukhang maraming feature dito ah. Opo. Yun po, additional nga po, sabi. Tapos mag-imbita ng guest speaker, gano'n. And Oo. then, bisita. Pero dito po, actually, ang i-highlight natin ay yung kabuuan kung paano yung biyaya ng Diyos kumilos sa churches natin. So, this is not about for someone o big time na tao na pupunta. But actually, kabuuan ng ng mga kapatiran kung paano yung biyaya ng Diyos no kumilos sa buhay ng bawat isa. Ay, palagay ko yan po pinaka-highlight nito. Okay. Pastor Ray, bilang isa no na ikay medyo makatitingin ka sa Lighthouse from the outside. Yes. Anong ini-expect mo na maging feature nito sa pagkakaalam mo sa Lighthouse? Well, hindi naman natin to, for the longest time, nasaksihan ko kung paano nagsi-celebrate ng mga anniversaries or anumang occasion sa mga churches. At ang laging na-focus yung achievement ng church, personality, or kung ano, gaano kalaki yung building. But knowing Lighthouse and matuto no, sa mga doctrines and practices, na kung paano ikinikilos dito, it's more of highlighting the grace of God that flows sa mga tao, Yeah. no, sa kabuuan ng eklesiya, katulad ng sinabi ni Pastor June. At napakasarap appreciate yung pagkilos ng tao, pero dito mas malalim, ma-appreciate mo kung paano yung biyaya ng Panginoon ay naikikilos gamit ang iba't ibang mga kakayanan. At every members ay alam nila kung kano ang kanilang mga bahagi sa church, no, hindi na sila kumikilos na parang volunteers and all, parang isang Yeah. katawan talaga. Napakagandang tignan at doon ma-attribute talaga yung biyaya ng Panginoon, nandoon talaga. Pagkilos o involvement ng lahat Yeah. ng tao. Pastor Bong, kasi normally kapag mayroong pagdiriwang isang church, makakarinig ka ng mga testimony. And in most cases, syempre tayo syempre biblical Christianity, we believe of course in being born again, no, being saved. And you will hear testimonies na born again po ako, na ganito, Yung bago ang ganyan, buhay. ano. But of course, the grace of God, yun ang simulain. Yeah. Yes. Ang pagdadala at pagbibigay ng kaloob ng Panginoon na kaligtasan sa bawat isa. But it's not simply the grace that saves. Yeah, tama. Alam niyo, Bishop, sususugan ko na rin ho yung sinabi nila kanina na uno iniisip ko bakit napili niyo doon sa World Trade Center bilang isang sa napakasikat at napakalaki na exhibition center, an exhibit center. Parang dumapo sa isip ko na this is not an exhibit of personalities or an exhibit of our accomplishment as churches. But this is actually an exhibit of God's grace. Ayun. An exhibit of God's grace in every lighthouse churches. Okay. At yung biyaya na yan, na sinabi niya na nag-uumpisa sa kaligtasan, ito rin yung biyaya na ibinuhay at biyaya na ikinilos ng mga members at biyaya na pinangasiwan or in-steward ng mga lighthouse churches. So, nakita natin. Katulad nga ng sinabi niyo kanina, Bishop, naramdaman po natin, natikman natin,
naranasan natin mismo. Yeah. At well, we expect na hindi naman tayo nagpapayabangan ng mga churches at nagpapalakihan at sinasabi natin na mas magaling. But na-excite nga ako, Bishop, kasi lahat ng mga churches, maksisilayan natin yung kung paano kumilos ang mayamang biyaya ng Panginoon sa bawat churches po at kung paano So, natin ito when you nagana. talk about exhibiting the grace of God, parang hindi ka lang tumanggap ng biyaya at pinagpala ka and you are Yeah. just a recipient, parang sumasahod ka lang ng Mm. pagpapala ng Panginoon. Ibig sabihin, you are able to do more than just receiving, Yes. no? In that, the grace of God does not simply save people, Yeah. but it equips everyone Yes. so that we can do the work of God. Mhm. Oh, can you elaborate on that, Pastor June? Well, nung una, we thought na yung grace is unmerited favor, ano? But sa mga pagtuturo niyo po, Bishop, we have learned that the grace of God is something that is an enablement. Enablement. Yes, enablement ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Not only in our salvation, but in every aspect ng ating buhay, na kung saan ay dapat ang katawan na ito ay isabuhay natin sa Kanya. And we can only do that ayon doon sa pagkilos ng biyaya sa ating When you buhay. say enablement, ikaw, Pastor Ray, ito si Pastor Ray, magaling tumagpiano. Oo. Oo. Lahat naman ng tao parang mayroong enablement, di ba? Ability Nag-aaral. ba yun? Ability, Skill. nag-aaral sa eskwelahan, tumutugtog, o kaya kung anong ginagawa, mga doktor, o mga pharmacist, mga dentista, everybody has enablement. Yun ba yun? Yun, basically, yun ba yung ipakikitang Yun pagkilos? yung nakagisnan na kung ano yung biyaya. Pero ang natutunan ko po at I'm very excited na makita ng maraming tao is because hindi tayo sinusukat sa ating kagalingan kung paano luluwalhatiin ng Panginoon. Masusukat tayo kung paano natin in-steward yung biyaya ng Panginoon gamit yung abilidad natin. So it's like the grace of God brings us, our ability, lahat ng meron tayo, tungo sa paglilingkod na kalugod-lugod at kaluwalhati sa Panginoon. Yeah. So it's not being the best of what you can do. Yes, there is Ability. enablement, pero yung sinasabing unworthiness, even yung ating sacrifices, hindi tayo worthy sa Panginoon. Oo. Because dahil nga yung all have sinned, come short of the glory of God. Pero ngayon, dahil sa biyaya ng Panginoon, kahit yung maliit mong kakayanan, pwedeng makaluwalhati sa Panginoon. Oh, ikaw, Pastor Bong, hindi ka lang pastor, ano? You are yourself a licensed pharmacist. So, that is basically an enablement. Yeah. You're being a pharmacist. But what kind yung enablement na galing sa biyaya ng Panginoon is, Marami namang pharmacist, Bishop. oo. Yeah. Kaya palagay ko naging pharmacist din sila sa kabutihan ng Panginoon. Oo. Pero iba yung biyaya ng Panginoon. Yeah. Okay. Bakit? Kasi ang biyaya ng Panginoon, yung pagiging pharmacist ko ay dadalhin ako sa isang paglilingkod na katanggap-tanggap po sa Panginoon. Yeah. Oh. So hindi lang pharmacist para sa sarili ko. So in that respect, lahat ay may bahagi sa gawain ng Panginoon. Hindi lang kayo mga pastor. Yeah. Right. Yes po. Okay. Ibig sabihin, lahat ng disciplines where you are Yes. ay pwedeng gamitin as platform ng paglilingkod. Provided, syempre, yung kabuhayan mo naman, yung natutunan mo, you can live by it. Magkaroon ka ng kabuhayan. Pero basically, you go above that level para naman ang buhay mo ay para sa Panginoon at para sa mga ibang tao. Hindi ba, Resa? Tama yung Oo. Bishop. And i-emphasize rin po sa mga preaching, hindi lang limited to like, mga pastor, mga adults, pero even yung mga kabataan po ay merong ganung biyaya din na maging pleasing ang kanilang buhay sa Panginoon. So this is the grace that will be seen Right. Yes. sa homecoming. Siguro nagtatanong yung mga audience natin, lalo kung hindi familiar, paano po natin pinaplanong i-showcase or i-exhibit itong ganito? Kasi kung tayo po coming from Lighthouse related, we understand. Pero like halimbawa, sila po na, syempre, hindi paano po natin plano siyang i-showcase or i-exhibit itong biyaya ng Panginoon na nag-enable sa ating group? Alam mo, Reza,
Ang hirap mo magtanong. Mas mabuti pang magtanong si Bishop, madali lang. Ikaw na nga muna Opo. sumagot kung paano. Okay, si Pastor Jude. Pastor Jude. Ang hirap Well, ng tanong ni Reza. Okay. Well, maliban doon sa alam natin na mayroong Lighthouse Theater, di ba? Alam ko, excited na lang ako mapanood yun. Mm. But palagay ko ang pinakamanda dito ay yung ministry booth na pinag-uusapan pa namin. Ayun. Oo. Naku, napakaganda nito kasi Ministry booths, mga exhibit yes, booths mga ito. exhibit booth yun na kung saan i-highlight doon yung pagkilos ng mga members sa bawat churches natin Mm. according to the areas ng kanilang mga ministries. Kaya doon natin makikita ay kung halimbawa may bago na hindi siguro member ng Lighthouse, pag nakita niya yun, pwede pala ako sa ministry of serving kasi ginagawa nila as a Oo. ministry Mm. with the grace of God and paglilingkod na hindi lang para sa tao. Kung ako ay isang halimbawa, cook ako, hindi lang ako magluluto sa labas para kumita para sa pamilya, kundi Mm. pwede ko pala ipaglingkod. Oo. And then, sa paglilingkod ko, pwede ko mapakita yung mga virtues na yan na kung saan makakalugod sa Diyos natin. Yun, napakaganda Ayun po ang ng book na yun. naidadagdag virtues Yes. Virtues. oo. na ipinakikita. Tayo naman, wala naman tayong Yeah, virtues. wala po. Ang alam natin, magpapakabait. Opo. Mm. Right. Hindi naman porke mabait ka, may virtue ka na Yes, hinahanap ng Panginoon. Papogi, pasikat. Oo. Ang gusto natin. Pero Oo. yung virtues ng Panginoon, Bishop, yun ang mahalaga kapag tayo may ikinilos. Well, talking Yeah. about itong ministry booth, mga areas to ng ministries. Mm. Hindi ba ang ministry yung umawit lang tsaka mag-preach ka lang? Mm. Okay na yun? Opo. Ang hirap din ba ng Ano makakasagot niyan, Sir Ray? Well, napakaganda po no na na-enrich itong mga kaalaman na to at naibabahagi. And we are so thankful sa ministry po ng Lighthouse. Yung napakamayayamang biyaya nito. Nabubuksan yung kaisipan ng mga churches na maglilingkod ka sa Panginoon nung araw, mag-forward ka, i-quit mo yung trabaho mo, magpastor ka. Mm. Pero ngayon, hindi naman siguro natin sinasabi na mali yung mga tinuturo na. Siguro nung araw, kailangan talaga ng maraming pastor. Pero ngayon, marami ng mga pastor, nag-aaway-away. Siguro, ibahin na natin kung paano na pagyamanin. That is the word, no? At hindi lamang doon sa pagpapastor. Kasi may mga kakayanan ng mga members at napakaganda nung sinabi ng Apostle Paul sa Romans chapter 12 na ibinahagi doon yung mga gifts for ministering na hindi nagkataon siyempre sa kaisipan ng Panginoon, alam niya iyan, na kahit anong kakayanan, pwedeng ipaglingkod. Mm. Maging yung platform. pinakamaliit. O hindi ba dapat ang kinakailangan lang discipleship? Mm. Discipleship. O yun lang yun, di ba? Turuan mo, Programa. meron kang mga module of discipleship. Mga Yung module, Oo. Bishop. Well, nabanggit mo yung exhibit booth. Ito yung exhibit ng mga ministries. At sa Lighthouse, dito sa atin, meron tayong mga areas na specific, Yeah. like the ministry of the word. Yes. Ito yung pagpapahayag, Mm. no, sa lahat ng platforms, Mm. no, sa pulpito, Mm. sharing, kasama na ang soul winning diyan. Yeah. Right. The ministry of the word. Na kahit maliit na bata, pwede mag-share. Yes. And then the ministry of serving. Ito naman yung bang lahat ay ipinaglilingkod mo, Mm. 'di ba? Kahit ano naman na physical na mga kakayanan. Yeah. Yung pagbabarista ito sa Lighthouse Yes. Cafe, paggawa ng Pagbe-bake, Oo. Luto. Yung paggawa, yung halimbawa may Mga kakayanan ka, bulaklak. ikaw ay videographer, Oo. mag-i-edit ka, no? Tapos the ministry of Equipping. equipping, yung teaching, Mm. no? At hindi lang ito teaching ng salita ng Diyos, kundi teaching din ng mga estudyante. Yes. Right. No? Tinututor sila, binibuild up sila. Yung ministry ng halimbawa lifting up. Lifting up. Lahat naman Exhortation. kinakailangan i-lift up. Hindi lang naman yung mga may kabigatan yung i-lift up. Mm. Minsan wala ka namang pinagdaraanan sa buhay pero hanggang diyan ka na lang. Mhm. I-lift up din yon. And then the ministry of supplying. No, yung bahagi ka ng lahat ng pwedeng i-supply Hindi lang para sa offering, gawain ano? ng Panginoon. Hindi lang tithes. Hindi lang tithes. Lahat. Kinds. Time, di ba? Strength, Strength. mga resources. Networks. Ayan. Pati mga goods. Mm. And then there's the ministry of leading and organizing, yung sinasabing ruling. No? Tayo, organisa tayo ng organisa. Mm. Okay? And then, of course,
yung ministry of helping para madama tayo sa community. Yes. So ang lahat ng mga bagay nito para may exhibit para pwede pa lang gawin ito. So, Bishop, ang Olgo po pala ay hindi lang isang celebration. This is also an equipping. Oh, Pag yes. pumunta ang mga pastor doon, pag pumunta ang mga members, ay hindi lang natin may enjoy ang music o makarinig tayo ng magagandang special numbers, but members and churches will be equipped na pwede Yes. pala. Oo. Ganito pala ang biyaya ng Panginoon. Hindi humihinto sa kaligtasan, pero imagine itong bagay na ito na pagluluto or practical service, skill, ito pala ay biyaya din ng Panginoon Yes. Oo. sa eklesiya kapag ito ay Katulad nitong ginagawa natin, Pastor Ray, this is actually a ministry ng Lighthouse. Ito mismong Lighthouse Cafe, pati yung buong GCTV. Yes po. No? Ito po ay isang channel na lahat ng nasa Lighthouse ay may ipinaglilingkod. Diba? Pag nandito tayo, may nagtitimpla ng kape. Yeah. May naghahanda ng pagkain. Ministry. Diba? May nag-aayos nito. Mm. So iba-iba at ang lahat ay involved sa Bahagi. ministry. Right. So it's being an ecclesia, it's being a church bishop. Mhm. Matututunan natin kung paano maglingkod bilang isang eklesiya. Kasi minsan ang paglilingkod na tinuturo sa atin ng mundo, kanya-kanya sa trabaho kanya. Mm. Masama ako. Pero ito, iba. Kaya nga, Bishop, this is not just to see the celebration per se, but to experience it, to learn the grace of God in this Olgo natin. Ayun. Kaya pala ang isang comment sa Lighthouse, bakit ang dami niyong Ang dami. ginagawa? Yes. No, Reza, Opo. Ang dami ginagawa. Ba't kayo as Lighthouse, dami niyong Yeah. ginagawa? Tsaka parang sa lahat ng dako, andun kayo. No. No, hindi nga nila maintindihan kung mega church ba yung Lighthouse o Yeah. ano eh. Pastor Ray, ikaw, you've been involved with Lighthouse, no? Nung araw, bilang tumutugtog ka, no? Ngayon, kabahagi ka na sa lahat eh. Mismo. At it's a blessing, a challenge, but what I'm able to appreciate is, of course, at nais kong makita din ito ng mga churches that when you are enriched in the knowledge at sinabayan mo na rin ito nung paano mo gagawin, yung wisdom nagmumula sa Panginoon, and of course, dadating naman po sa yung spiritual understanding, yung sagot sa why, you will also realize na kung hindi mo kung hindi mo maunawaan iyan at nakita mo lang itong gawain ito, malulula ka. Mm. But when you understand the grace of God, kahit 5 lang kayo sa inyong eklesiya, Mm-mm. puspos ang biyaya ng Panginoon, Yes. makakakilos kayo. Right. Definitely, ang church hindi naman yung gusali. Yeah. Right. Tao. Tao. Ang mga tao na nakakilala kay Kristo, no, at ang mga taong may obedience sa kanya, kaya nga nabautismo tayo, naging Baptist tayo. But basically, we believe that what a church is they are people doing the work of Right. God. So it's all action. Yeah. At alam mo, nabanggit ko yun eh. Kanina, ako yung nandoon sa isang programa sa radyo. And ang sabi ko, ay kinakailangan ang mga churches, tayo lahat, magmula sa mga pastor hanggang sa pinaka-batang miyembro, kinakailangan meron tayong knowledge, wisdom, and understanding. Ng kaalaman ni Kristo, wisdom ng karunungan ni Kristo, kaunawaan ni Kristo. Saan yun nakikita? Sa paggawa. In doing. No? Ibig sabihin, yung knowledge, nagfo-focus lagi yan sa what we should do. Kaalaman yun, di ba? Yung malaman mo. Pero hindi lang yun. Kasi yung wisdom, it's more dealing with how you do. Right. Di ba? Performance. Marunong kang nga gumawa, hindi mo naman iniintindi kung paano mo gagawin. Marami na sasaktan sa iyo. Yeah. Di ba? And then, yung understanding is why you do it. Mhm. Di ba? Napapagod tayo. Ba't ka na kailangan natin gawin? Hindi ba? Tama, ano? Oo. Kaya ito yung mga ministries natin na dyan sa and it's Yeah. good na ang lahat. So, hindi lang dito bida yung pastor. Yeah. Opo. Hindi ko pala Bida ang kailangan- biyaya. hindi ko pala pwede hindi pala
Yung bang sasabi natin, kailangan maging si Ruben Abante ka para magawa mo yan. Hindi Oo, talaga yan. hindi. Ang bida rito, ang biyaya. Biyaya. Okay yung term na yun, Pastor. Ha, Ang ano bida, yun? ang biyaya. Opo, Bida. kanta po Oo yata nga, yun. tama. Ay, represent yun. Biyaya ang Bida ang bida. biyaya. Oo. Pero, At yung minsan- tungo lahat kapag bida ang biyaya, no? Abe, ang luwalhati sa Panginoon. Yes. Sa kanya galing ang Oo, grace totoo eh. yan. So kapag bida ang biyaya, yun ang kinikilala, yun ang binibigyan ng preeminence, di ba? The praise of the glory of God. It points to the pleasure and glory of God itself. Yeah. Di ba? Right. Well, palagay ko, aniyahan natin, lalo na yung mga... Open pa po ba? Pwede pa bang Ay, oo. sumama? Actually, meron tayong FB page na Oh. nakalagay All Allgo. Go 2020. ALLGHO. That stands for All Lighthouse Grand Homecoming. Homecoming. Ayun. Ayan. Kayo ba? Kasado na kayo? Opo, kasado na. Kasado. Oo, kasadong Oo. Ikaw, Ikaw, kasado. nabenta ko ng kidney ko. Ganun ba yun? Before going dito, Pastor, meron akong tinext na isang dating member natin. Mm. And sabi niya, Pastor, sige po, mag-uusap kaming pamilya, pupunta kami. Kaya pinasa ko yung Pati yung mga kanina. nasa abroad. Opo, Mm. pinasa ko yung link kanina sa kanila. So, may nag-uwian tayo galing Canada for Allgo. Wow. Oh. At yun yung mga remnants po nung gawain natin sa Taiwan. Yes. So, ang ginagawa nila ngayon, nag-gather sila Mm-mm. para Yes. Sumama. sa Allgo. Meron Sa din Italy. kaming mga Oh, pastors Italy from din. Mindanao. Sa Middle East, maraming mag-join. Qatar. Oo. So, bali, Mindanao. Pastor Bong, in all, mga 80 churches ang magagather. Opo, opo. In all, mga ilan po ang ano? Well, at least mga 3,000. At least 3,000. Yeah. Oo. At doon na, meron tayong 500 voice choir Mm. na ang balita ko, ilagpas na eh. Mhm. Meron tayong 200 501. member orchestra. Meron tayong theater play. And it will be a real na theater play na ang ipalalabas nila ano ba i-act. Ayun. Punot dulo. Yan po yung feature natin sa Espresso Cell. Ayun. Maya-maya. Punot dulo ang luwalhati ng Diyos sa Ecclesia. Ecclesia. We don't actually call it church lang, ano? Kundi Opo. Ecclesia. Ecclesia. Because yun ang talagang assembly ng congregation na gumagawa ng gawain ng Panginoon. Well, anyway, magandang pag-uusap po ito. Oo. No? But sa lahat po ng kaanak ng Lighthouse, wherever you are, you come. Ano po? And wag kayong aalis. Magpapatuloy po ang ating Lighthouse Cafe. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga kayang may buluhan. lifestyle at kultura ang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Cell! Yan, Erica, alam mo ngayon, awards season na ng mga films. May mga, kumbaga, Oscars, mga Golden Globes, no? Kasi sinusubaybayan ko yun. Mayroon din tayong award-winning na mga series na mga short films. Yun yung tinatawag nating Aninag. Yes, Gabi, no? Ay, nag-film. Ito po ay isang project po ng Lighthouse Bible Baptist Churches, no? Kung saan tayo po mismo ang gumagawa, no? All original from the script to production and even to post-production dahil ang objective naman po nito ay ang maipahayag po ang salita ng Panginoon at ang kaligtasan sa lahat po ng makakapanood sa amin. Of course, dahil lamang po sa kanyang mayamang biyaya. Kaya masaya tayo na makasama naman natin mula sa Lighthouse UBC in Cainta, si Miss Pam and Miss Beth. And sa Lighthouse Tatalan naman ay si Isay para pag-usapan ang kanila namang mga short films dito sa ating Aninag Film Fest. So yan, welcome sa Espresso Cell! Thank you po for having us. Parang mga shy pa sila, pero to think na kabahagi sila ng ating ministry, no, that talks about mga short films as a medium, no? So maybe you can talk about, introduce your film and maybe a bit of a synopsis, no, kung tungkol saan ba ito, para naman mas lalong ma-excite yung ating mga viewers. Let's start with si Ate Beth. Ako nga po pala si Beth Sakuan from Lighthouse Cainta. Ang film ko po ay Pinamagatang Hilom. Ito po ay tungkol sa pagpapatawan. And si Pam naman, same film ba Pam or different? Iba naman po, different film naman po. Ako naman po si Pam, writer and director po ng Sa Hangganan ng Buhay. Ang kwento pong ito ay iikot sa isang Kristiyano na meron siyang kaibigan na robot. And po, dun po iikot kung paano siya na-impluwensyahan ng AI as bilang mananampalataya.
And of course, si Ate Cyrene. Hello po. Ayan, sa akin po, my film's title is Hello Sunflower. And yung mga bida ko po is inanimate. There are no humans in there. And then there are 5 characters po. Sunflower, yung worm, yung bee, yung cat, and the bird. So, isa po sa mga magiging story niya po is under the theme of seeing the grace of God in sacrifices. Ayan. So, parang yung sacrifice po ng sunflowers, the journey niya was buong short film po. Ayun. So as mentioned nga ni Isay Gabi, no, ang pinag-uusapan natin dito is, or yung pinaka-theme ng mga films na ito ay, of course, ang biyaya ng Panginoon na gusto nating maipamalas sa ating mga manonood. So very, interesting kasi nakita natin ito, animation na, hindi na lang siya tao, talagang kita natin yung pag-evolve even nung sa ating film industry. No? So siguro, konting kwento lang din, Isay, no, paano ka nag-start siguro and ano yung nagiging progress mo ngayon na, since animation nga siya, no, alam natin na parang it's a whole new world, no, especially ngayon na talagang into AI na, ganyan, may mga ganun na parang generate lang. So, para sa'yo naman, ano yung naging process mo naman ng paggawa nitong film na ito? Parang dalawang script po mali yung nangyari. So, yung first po sana is combination po sana ng camera and animation. Pero the progress po nung script, parang nag-lean on na po talaga ako sa animation na po talaga. And yung story, doon na po nag-develop siya fully. Tapos po, parang, ayun, dahil po ang animation is parang storytelling technique na using the 2-dimension drawings and sequencing them para magmukhang gumagalaw. So, isa po sa mga, hindi naman po pwedeng mag-acting is sunflower, hindi naman pwedeng umacting yung cat, hindi naman po pwedeng umacting yung bee. So parang nagkaroon po ng humanity in a way, yung mga characters ko po, and then doon po magre-relate and mag-storytelling yung mga pwede ko pong i-share. Ayan. Tapos parang, medyo dahil lang isa po sa mga nag-animate ako na po magdodrawing. So, yung mga hinar ko po or parang sinasama ko po sa akin na group is mga YP artists na dito po sa Tatalon, meron din po sa Taguig, ganyan. And so sa mga sobrang in-expand po talaga na kahit po medyo hindi pa po sila super like fully aware sa paano po progress na animation, pero at least po na-expose sila, na-excite din po sila to work with the film kahit medyo bago-bago pa po in this film and dito po sa paggawa ng film na animation. Galing, no? Kasi we're talking about animation, no? So medyo bagong format din siya, no? And to think na hindi rin siya ganun kadali. And I think you're encouraging even yung ating mga younger animators na makibahagi dito. Kay Pam naman, no? Interesting you mentioned AI. No? Ano yung naging siguro inspiration or basis mo of parang embedding yung topic around AI dito sa yung short film? Napansin ko po kasi na halos lahat naman po gumagamit ngayon ng AI, particularly ChatGPT. So, ngayon meron na kasing process na pwede mo i-program yung isang AI kung paano magre-respond sa'yo. So, doon ko po ako nagkaroon ng idea na, what if ang isang tao, ang isang mananampalataya, i-program niya as someone na best friend niya yung AI? Paano kaya yung magiging influence nun sa kanya? At ngayon na talamak yung paggamit nga ng ChatGPT. Nakita ko pati yung mga bata gumagamit. So nag-observe lang ako na hindi na sila gumagamit ng Google. Nag-ChatGPT na lang sila para mag-respond. So from that experience and observation, sabi ko, maganda itong maging topic na pelikula, no? Kung paano tayo pwedeng ma-influence ng artificial intelligence at kung paano kaya natin to pwedeng ma-handle bilang mananampalataya na hindi tayo yung makukuha nila yung pagiging Kristiyano natin or yung talino na binibigay na tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Instead, tayo ay mas powerful pa kaysa dun sa mga AI na lumalabas. Yan. Yeah, nakakatawa no, Gabi, kasi yun nga parang madalas ngayon niisip natin parang disadvantage ba itong AI kasi parang
makes us siguro lazy or parang dependent sa technology. Pero yun nga, maganda na ito, ginagamit lang natin siya actually as a parang support, no? Hindi siya parang fully AI talaga. Kumbaga ginagamit natin itong mga mediums para mas mailaganap pa natin yung salita ng Panginoon even sa digital world natin, no? So siguro kay Beth naman, no? Kamusta naman yung siguro pag-shoot nyo ngayon? Sino-sino yung mga involved? Siguro kwentuhan mo lang kami what's a typical shooting day for you. Actually, tapos na lahat ng mga namin shooting. So nasa editing phase na lang din kami. So lahat halos ng mga crew and artists ay galing din sa church. Ayan. So at yung mga nag-e-edit, yung mga nakapag-aral talagang hinatak na namin, mga cameraman. Ayun. So medyo mahirap din. Siguro kung ikukwento ko yung pag kasi lahat kasi yun ng mga cast ko ay working, tapos yung iba nag-aaral. So imagine yung oras namin kung paano namin pinagtatagni-tagni, kailangan nagmi-meet yung mga schedule. Pero by the grace of God ay naging maayos naman lahat. So ayun, sa editing na lang talaga ngayon. Okay. Mag-a-apply pa sana kasi si Erica, no? Kung kailangan Kaya ako natanong. ng additional talents na. Since na-mention mo na yung process, yung naging journey niyo sa paggawa ng film. For all three of you, no? Ano yung pinaka siguro challenging na part? Since hindi naman kayo mga full-time mga filmmakers, mga actors and actresses, no? Ano yung pinaka siguro naging challenge dito sa inyong ginagawang mga films? Let's start with si Ate Beth na rin. Kung experience lang, hindi naman po talaga ako director hindi din po nag-aral. Pero yung mga experience po, nung gumawa kami ng film, naging part din po kasi ako ng Akala. And may mga theater kami. So yung challenge talaga na kung paano ba mag-direct. And nagpapasalamat ako sa Panginoon. Then yung mga umaalala yun naman, may mga totoong director nagsasabi kung anong gagawin. And even yung mga nagsusupport, yung mga anong kailangan gawin, yung mga faces. And by the grace of God, ayun, nagawa naman namin lahat ng mga face na yun. Ayun po. Sa akin naman po, kagaya din po ng sabi ni Ate Beth, hindi naman po din ako director, so wala din po akong background kung paano ba gumawa ng film. And buti na lang po ang Aninag, nagkaroon po ng mga workshops, training, so bago maisalang kami sa production, natutunan po namin sa mga workshops and trainings kung paano ba gumawa ng isang pelikula. Yan sila Doc Mark, sila Direct Daniel, so through their guidance po, natuto po kami. At isa pa pong factor is, since isa po, may mga matatanda po akong kasama yan sa set. So, syempre, doon din pumapasok kung paano namin i-apply yung mga virtues na natutunan namin sa salita ng Panginoon. Kasi, kung lagi akong galit, gusto ko ganito yung acting, syempre, hindi naman po pwede yun. Nag-work ako. Ang mga kasama ko po ay hindi kahit na matanda po or bata, dapat pantay-pantay po. And then nakita ko na dito na challenge yung leadership skill ko po bilang isang baguhan sa ministry po na ito. Ayan, doon ko po na-realize na hindi na ako ito. Ito na yung biyaya ng Panginoon na nag-guide sa akin, nag-lead sa akin para matawid namin. Hindi lang matawid, kundi with excellence sa mga bagay na to. Na nagulat na lang ako na natapos natin yung scene na to. Parang I'm excited sa quality ng film niyo dahil sa sinabi mo, Ate Pam, no? But siguro kung may dadagdag ka, si Irene naman, no? Sabi mo yung mga animators and all that. So anong type of challenge naman yung na-experience while doing this? Ayan po. So, medyo unique nga po yung challenge kasi hindi po siya tulad ng iba may mga taong pwede pong makapag-film. Pero ito po dahil yung wala pa kami yung mga shooting or filming, talagang pag-contact po namin is online and talagang mga estudyante po ang mga nakakontak ko, ang mga artist na marunong mag-digital drawing. So, bali po, parang medyo ang kapartner ko po talaga ngayon is si Ate Hana, syempre po, kasi lagi ko na po siyang kasama sa paggawa ng animation dito sa Lighthouse. Pero po, yung incredibly challenging po na parang medyo bago-bago po na kung paano mag-contact or paano po
mag-manage ng mga artist, tas mga files na papasa nila, like dapat tama pong file kasi medyo sensitive po kung mali po yung isang frame, makikita nyo po kung mali yung drawing, ganyan, or may maling color. So, sobrang, ayun po, challenging po yun. Tapos, kailangan online, kailangan tawagan kung ano po yung need nila or kailangan ko kung ano. So, medyo bago pa po sa akin yun kasi parang mas madali po sa akin kung pare-pares po kami nasa parang animator mind pero dahil hindi naman po ganun lahat, ako lang parang mostly sinishare ko pa lang na po, bago pa lang naman po siya kaya ayun. So parang patience din po sa pagturo or yung kung paano yung kung paano po yung production na way kahit medyo mabagal po at least po nag-work and at least po more sa 40% na po yung progress ng animation kasi medyo dahan-dahan pa po lang ayan, sa drawing. Nakakatuwa, Gabi, no? Kasi nakikita natin na alam talaga natin yung, lalo na ikaw, Gabi, alam ko, nahihirapan ka sa dapit hapon, Hindi mga naman. rules. Pero ayan yung talagang yung, syempre from script writing to even yung production Yes. itself and hanggang editing, alam natin na talagang pagod, pawis, dugo na siguro na yung talagang kailangan and talagang ibibigay natin lahat for the film. But ang nakakatawa ay makikita natin yung bawat member ng Ecclesia no ng Lighthouse ay talagang nagtutulong-tulong to make this films possible no. And siguro para sa inyo naman ay yung naging blessing no to be able to produce no yung ganitong film na hindi lang siya for entertainment kundi para may i-share ang salita ng Panginoon no, sa ating mga viewers. Una po na naging pagpapala po sa akin is habang sinusulat ko pa lang yung yung script and screenplay, sabi ko, wala kasi akong idea kung anong pwede kong maisulat nung una. So matagal ko siyang pinagpe-pray sa Panginoon kasi sabi ko, sayang naman, may abilidad ako sa pagsusulat kung hindi ko siya magagamit. Parang masakit sa puso ko na makikita ko yung mga film na mapapanood tapos hindi ako naging part nun. Kaya sabi ko sa Panginoon na bigyan ako ng kakayanan para magsulat, na magkaroon ako ng idea. So, naging pagpapala sa akin nung nasa lahat, yung pakikinig ng salita ng Panginoon. Kasi from that, nagkaroon ako ng idea na, maganda pala tong topic na pwedeng makuha na ng ng inspiration sa pagsusulat. Paano na lang kung hindi ako nakinig ng preaching? Di wala ako po magiging idea sa pagsusulat. So, una na po ako naging pagpapala doon sa, naging blessing sa akin yung script na mismo nung napakinggan ko sa pulpito and then nung sinulat ko at sinare sa marami mga cast and crew na naging pagpapala din sa kanila. Kasi discuss ko po sa kanila yung story flow ng lahat na hindi natin to gagawin para lang maging makagawa lang ng pelikula. Dapat una na tayong matuto. At yung part na yun, ma-share ko sa kanila kung ano yung truth na natutunan ko dun sa salita ng Panginoon, dun sa screenplay, is malaking pagpapala para po sa akin. Yung blessing naman po dito ay yung naibahagi mo yung salita ng Panginoon. Isa kasi ito na-inspire sa akin to write this story ay yung salita din ng Panginoon. About, parang minsan nagtuturo ako ng bata and about forgiveness yon. So paano nga ba talaga ina-apply ang forgiveness lalo na kung ganun kabigat yung ginawa sa'yo. And then nakakita ko ng isang sitwasyon at pinagsama ko para kahit sa ganung paraan ay na-share ang salita ng Panginoon. And isa din sa nag-inspire, yung mga ginagawa din kasi naming film noon, we're able to get those students para manood. And kapag ito ay nabuo ulit, meron kami ilang ulit tools para sila ay mabahagi na ng salita. So, sa ganong paraan pa lang, blessed na ako to be part of this film. Yun din po, parang sobrang inspiring din po na makasama din po sa ganitong film competition. And kahit di naman po like competition, pero yung maka-create po ng story, maka-share po ng storytelling sa everyone and sa mga, hindi lang po sa mga bata kasi dahil medyo animation nga po siya. Pero parang sobrang incredibly blessing po na makapag-share pa rin po at na magamit ko po yung natapos kong course na sa college for to make a film po. Ayan.
Yes, no. So ayan, maraming salamat Pam, Beth, and Isay, no. And talagang kaabang-abang itong mga films na to dahil yun nga, while we are being equipped, no, to with these gifts ng pagpaproduce ng film, ay ang pinaka-goal natin syempre ay ang ma-share ang gospel, no, salita ng Panginoon sa mga makakapanood nito. Yes. Thank you very much, Beth, Pam, and Cyrene. No, tama nga na more than the what yung output natin. It's the how we're doing it and why we're doing it. And maraming salamat dahil it's another chance for us to share the message na, share the gospel. Sa pagpapatuloy po ng ating Aninag Film Fest na series dito sa ating Espresso South, makakasama naman po natin ngayon ay from Lighthouse Totalon, si Miss Agatha, and sa Lighthouse Pasig naman po ay si Brian. So yan, welcome po sa Espresso South. Thank you. Thank you din sa pag-invite sa amin sa Lighthouse Cafe. Yes. Hello po, good evening po, Miss Erica and Sir Gab. Thank you po. Yes. No, thank you. No, alam namin busy kayo, especially with the final leg ng yung preparations for the Aninag Film Ministry. No? Si Agatha parang mamukhaan ko, no? Parang napapalit sa atin yung bata pa ako. But siguro, a short description lang nung short film na entry ninyo dito sa ating Aninag Ministry. What's the title? Tapos, tungkol saan ito? No? We can start with you, Miss Agatha. And so the title of our film is Panata. It depicts the story or journey of every person na may pangarap, may mga panata sa buhay. And this particular film is about the story about a father na minsan siyang nangarap maging engineer but he actually ended up as a construction worker. So, lumaki siya believing na malas siya dahil yun yung laging sinasabi sa kanya ng ama niya at that's the reason why namamanata siya. Panata. So, namamanata siya para swertehin, para mabago yung takbo ng buhay niya. And panoorin po natin or abangan kung papalarin ba siya. Or ano magiging kahihinat na ng kanyang buhay. Mukhang mabigat na role to. Kailangan magaling yung lead actor mo dyan. No? Agatha, no? Pero interesting yung, yung concept, yung story. Right? Hello po, magandang gabi po ulit, Miss Erica and Sir Gab. The title of our film po is Cassette. Dito po parang inaasar nga po ako ng mga members namin dito sa Pasig kasi cassette, one word, parang MMK daw. Yung mga, di ba minsan hinuhulaan yung mga title ng mga film. Pero ito po cassette, it's like a metaphor na parang yung mga characters po dito ay hinihiling nila na sana ang buhay ay parang cassette. Yung parang may mga buttons po ng rewind, stop. Opo, di ba? Nung bata pa tayo, parang gusto natin, sana ang buhay ay may fast forward kasi gusto nating magmadali, tumanda. Pero nung tumanda naman tayo, parang may mga regrets minsan, gusto naman nating i-rewind. Pero ang buhay ay hindi po parang ganun, di ba? It's one-way ticket. Kumbaga, tuloy-tuloy lamang. But the good thing is, we know who controls our cassette. Oy, gumagamit ka ba ng cassette? Di ko na yun. Ako Spotify lang ako. Pero nostalgic yung dito sa parang series natin. Tsaka parang may as yung other interviews natin, other films na nakausap natin, mga filmmakers, may lalim, no, yung mga stories na talagang fini-feature nila, no. So let's talk about yung process, no, kasi I'm sure di naman kayo mga full-time mga scriptwriters, filmmakers, actors and actresses, no. Kumusta yung naging proseso ng pag-organize ng cast and crew ninyo para nga mabuhay yung mga films ninyo? We can start with you, Brian. Yes po. Actually, it took me 6 months sa pagsusulat po nito. Hindi ko po to nasulat ng isang upuan lang. At marami po akong mga advisors, mga leaders na kinausap. And actually this story inspired po to by true story. Hindi ko na lang po babanggitin kung sino kasi baka malaman niyo po kung sino yung lalo sa Pasig po, alam po kasi yung storya nitong taong to, kung kanino ko po binasa itong story na to. Pero yun po.
How about si Miss Agatha? Ako naman po to share the experience. Para siyang it's a roller coaster experience na halo-halo yung naramdaman naming emosyon while doing this film. Andun yung excitement, syempre, unang araw ng shooting, and andun yung takot mo na parang or kaba na matatapos ba namin to on time? Lahat ba is maiaayos namin lahat ng kakailanganin talagang ipo-provide right on time, and andun yung joy also of course as we finish or completed it, and hindi mawawala yung amazement namin sa biyaya ng Panginoon na ang galing how He provided everything, not just financially but all the resources including yung cast, yung crew, lahat ng gaganap, and even yung mga location. So, ang galing how the Lord tugma-tugma niya and pinrovide talaga lahat. And I believe ganun din yung experience ng ibang mga kasama namin gumawa ng pelikula. And it became really precious for us kasi dun nga tama talaga na-exercise yung virtues na how we do things. Is it in a way that pleases the Lord? So, salamat sa Panginoon through our ecclesia. May mga kasama tayo sa Lighthouse who willingly shared even yung para sa pang-merienda. Kasi kahit 20-minute film siya, magastos din pala. Kasi ilang days of shoot din siya. Iba pa yung expenses ng gas and toll. So, may mga scenes kasi na kinuhanan sa province pa. So, tulungan talaga. May kapatiran kami na nag-work sa Fuji. Siya na yung nag-print nung ilan sa props. So, gano'n, ang galing. And it's all worth it because sabi nga ano ba yung reason ba't ka nag-join? The inspiration personally is the kind of stories or shows, films that we see around in our society these days na hindi naman lahat kagaya ng ganito na ang goal is for the building up especially ng young people, families. So kasi ngayon, di ba, madalas natin napapanood yung teenagers getting into relationships, ganun yung mga tema. Tapos yung stories of infidelity. Kasi yung mga things that, worldly presentations that cater more on sa flesh. Yes. Actually, follow-up question lang din nga po kay Miss Agatha, no? Kasi ayun nga po, very familiar face na nakikita natin siya sa TV before, no? So siguro po, how is it parang different naman na ito, parang ang mga kasama niyo po ay syempre po ay mga members po ng Lighthouse. Tapos, yun nga, hindi naman siya like the grand na mga productions na nakikita natin sa labas, no? Na ito talaga parang all original, no, na tayo yung from the script to the production. Yun nga po, kasi nakikita ko rin sila na nagsushoot mismo, no, dito around sa ating premises, no. And yun nga, nakita natin na kahit may mga nag-aaral po or may nagtatrabaho, nakita natin na talagang they make time para mabuo itong production na to. So, kamusta po yung ganun, how is it working po with these? And alam natin na it's not, parang hindi naman siya trabaho, pero talagang ministry po natin. It's very uplifting actually. It's very edifying and encouraging din for me na I decided na rin to direct it since ako na rin nagsulat and hindi ko alam kanino ipapasa yung pagdidirect if ever even though I know na karamihan naman ng gaganap, cast and crew man, nasa Manila. So, na-encourage ako in the process kasi sila mismo yung magsasabi sa akin like yung pinaka-bida namin, direct, ilaban natin to kahit yung parang hindi sure kung bukas matutuloy, yung weather, titignan namin kung ayos, tapos yung schedule ng iba, hindi nga din ganun kadaling pagtugma-tugmain talaga. Pero sasabihin nila na, let's do this for the glory of God po. So, ang sarap sa puso kasi alam mo hindi ka mag-isa. And to compare it naman with my previous experience sa media talaga or showbiz, ang kaibahan kasi din talaga is doon, pupunta na lang ako sa set, arte na lang ako. So, naka-ready na lahat, camera, ilaw. So, kahit na ang background ko nga, AD-com, mas sanay talaga ako na aarte lang ako. Wala akong masyadong, hindi ganun comprehensive pa totally. Ang dami ko pa rin alam ko na matututunan. Pero this one, na ginawa namin itong short film na to, na-experience ko na how to do everything from the ground up. Kasama ang iba. Buti na lang, may mga kasama ka talaga na iisa yung puso nyo Kasi kung ang heart lang ng kasama mo is matapos lang siya,
walang patience to do it with excellence for the glory of the Lord. Pero dahil alam nila ba't nyo ito ginagawa and how worth it is, so hindi ka feeling alone. Talagang you're all in this together. Yes. Thank you for that, Agatha. No, Brian, I'm sure nung sinulat mo yung script was one thing, pero nung sumabak na kayo into production, into yung action, mga shoots ninyo, ano yung siguro yung naging realization mo and how important is it na lahat ng mga kasama dito sa ministry nito ay aligned na ito nga yung dapat yung gawin and this is for the glory of God. Ayos po. Sobrang laking pagpapala na binigay sa akin ng Panginoon yung disiplina, how to manage yung trabaho, yung punot dulo, and itong film na to. So 1 month po kasi namin to shoot. So imagine, working po kasi, graveyard shift po kasi ako eh. So from Friday night, out ko Sabado, then practice na ng punot dulo. Wala na pong tulog-tulog yon. Shoot na kami ng gabi, inaabot ng madaling araw. So minsan 2 to 3 hours na lang yung tulog ko. Then sa morning, minsan magsasong lead pa. So ang laking pagpapala yung binigay sa akin ng Panginoon na hanggang ngayon, andito pa kami, buhay so far. Take lang ng mga vitamins. Pero nagpapasalamat din po ako sa mga nakasama namin, sa crew, and even yung sponsors po namin na mga lumapit na hindi ko kilala personally, nakakamayan ko lang church. Pero sila po mismo yung lumapit sa amin na Brian, for the glory of God. Ayun po. Nakakatawa, Gabi, na yun nga. Actually, nakikita ko rin yung kanilang mga updates na sa social media. Talagang kahit madaling araw, nagsushoot pa sila. So nakita talaga natin yung commitment ng bawat isa sa ministry na ito na to even extend beyond yung needs natin dahil nakita natin na mayaman yung biyaya ng Panginoon and it should be seen sa mga ginagawa natin. Siguro if meron na lang po kayong parang Bible verse siguro or learning na pinangahawakan niyo po as you produce this film, ano po iyan? From Ate Agatha po. Sa amin, since yung theme ng pelikula namin, isang message siguro that we'd like to share with everyone is that our lives do not happen by chance. So yung malas, swerte, yan ang madalas nating naririnig sa mga tao sa paligid natin at pinaniniwalaan ng marami. Even tayo minsan parang matitempt tayo na isipin kung how does it apply to my life? Or nasaan ba ako? Pero ang mensahe po is that sa isang taong na kay Kristo, it is the love of Christ and the grace of God that rules, runs, or permeates every area of our lives. So salamat sa Aninag Film Fest dahil naging instrumental din ito para ako mismo ma-realize ko na yung sinasabi ng mga tao sa eklesiya na meron kang ganitong talent na natural, alam mo gamitin mo siya. Kumbaga sa akin kasi very familiar yan sa akin kasi galing na ako dun sa industriya na yun na parang maybe sometimes taken for granted or hindi ko na-realize na ganun pala siya kaganda. Pero these people helped me realize na oo nga kung sa akin parang andali lang, sa iba pala, in the process of making the film, hindi pala ganun siya kadali sa iba. Na actually, pwede ko palang maging ministry na ituro din sa iba yung natutunan ko over time. Simula pagkabata ko na rin na lumaki na sa industriya na ito. So, i-share yun maybe through acting workshop sa mga bata or kahit sa mga matatanda or in any way na pwedeng mas makapaglingkod ba din sila sa Panginoon as a result. In fact, yung daughters ko po is kasama din po sa pelikula na to. Just for them to experience, hindi lang naman din yun, no? Opo, kasi totoo lang din po, hirap talagang humanap ng hindi ko alam kung sino yung gaganap, na available sila sa time na yun. So, kaya po dun nanggaling na, sige, sila na rin yung paartihin ko. Pati nga po yung asawa ko, hindi ko naman paarte. So, ganun po. Brian? Yes po, yung gagamitin ko na lang po siguro is yung logline ng aming film that faith is not tested in miracles. Mas madaling manampalataya pag sunod-sunod lang yung blessings, walang masyadong challenges. Pero when trials comes, kapag sunod-sunod na yung problema, dun parang ang hirap manampalataya. So this film
will teach us how to carry our faith when the outcome is unknown. And yun nga po, salamat din po sa Aninag for this opportunity na to use our skills, our talents sa pagsusulat, sa pag-arte. And yun po, maraming salamat po. Sana ma-inspire ang mga manonood sa mga film na ito. And thank you very much again po, no, Miss Agatha and kay Brian, no. And sabi nga, Gabi, sa Bible, di ba, whatsoever thy hand find it to do it with thy might. And kita-kita natin yung talagang pagpupursige ng bawat isa, all for the gospel's sake. So maraming salamat po sa iyo. Yes, all for the gospel's sake, no? Tulad nga sinabi mo, may mga verses tayo, may mga scripts tayo sa pelikula, no? But I think the ultimate script, yun po yung salita ng Panginoon. Kaya naman, para tayo po ay gabayan, pakinggan po natin si Bishop Ruben sa Hebrews. And welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa Lighthouse Cafe na naglalayo na bigyang daan sa ating mga buhay, sa kaisipan natin, sa ating kalooban, ang katuruan ng salita ng Diyos. Well, napag-usapan po natin sa unang segment na What's Brewing, ay magdiriwang ang Lighthouse ng ika-50th na anniversary with the theme, Seeing the Grace of God. Sa mga churches po, mga biblical churches. What about seeing the grace of God? Ano ang dapat maihayag? Ano ang dapat masdan sa biyaya ng Panginoon? Well, bilang mga biblical Christians po, ay tinutukoy natin, no, na ang biyaya ng Panginoon, the grace of the Lord Jesus Christ, ang pinanggagalingan po ng tinatawag nating kaligtasan. Ang sabi sa Ephesians, for by grace are ye saved through faith. But kaligtasan lang po ba ang binibigay sa atin ng biyaya ng Panginoon? Now, in Titus chapter 2 and verses 11 to 15, ay ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. The grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Maliwanag po ito na ang biyaya ng Panginoon ay nagdadala ng kaligtasan. And I say amen to that. Purihin ng Panginoon. However, hindi po natapos ang talata. Sapagkat ang mga sumusunod na mga talata ay nagsasabi po sa atin, tuturo sa atin kung ano pa ang dinadala sa atin ng grace ng ating Panginoon. Una, ang sabi, teaching us. Ibig sabihin, the grace of God equips us. Pag sinabi pong tinuturuan tayo, ini-equip tayo. Ano pong klaseng equipping ang binibigay sa atin ng grace ng Panginoon? Ito po ay kaya mahalaga ang mga churches sapagkat ang pinaka-premise po ng lahat ng ito ay ang mga churches ng ating Panginoon. Ano po? Well, ang sabi, the grace of God teaches us or equips His people. Ang mga mananampalataya na ano? To be able to deny ungodliness and worldly lust. Abay, alam niyo po, napakagandang kakayanan po yan. Ang tao walang kakayanan maghindi sa kasalanan eh. Walang kakayanan maghindi sa anong hatak ng mundo at ng worldly lust. Subalit sa biyaya ng Panginoon ay ini-equip po ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang magsabi ay hindi pwede yan. Ano po? Hindi lang po ito. Ang sinasabi pa that we should be able to live soberly, righteously, and godly in this present world. So the grace of God also not only equips believers na magsabi ng hindi sa mundo, kundi mabuhay po ng mayroong soberness. Ano po? At mayroong tinatawag na righteousness. Katuwiran, pagiging matuwid. At higit sa lahat po, yung tinatawag na magkaroon ng godliness. Ano po? Yung pagkakaroon ng kabanalan sa buhay. Equipping po iyon. Iba yung equipping ng maaari magsabi ng hindi pwede yan. At iba na naman yung equipping na ibubuhay mo ng proactive ang isang exemplary life bilang mananampalataya. At hindi lang po ito. Ang sabi doon sa verse 14 or 13, looking for that blessed hope, the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Isa pa pong equipping ito o kasanayan. Yung bang hindi po tayo nawawalan
ng pagharap sa muling pagbalik ng ating Panginoon. Ganun po ang tunay na mananampalataya. We always look forward sapagkat ito po ang ating blessed hope. Okay? Kaya po ang mga churches, ang mga biblical churches ay ito po ang pinagyayaman sa lahat. At nawa, ang mga nagsasabing sila ay mga mananampalataya, sumusunod sa salita ng Diyos, naniniwala sa biyaya ng Panginoon, ay hindi na magsabing sila ay naligtas mula sa kasalanan at kapahamakan, kundi mayroong equipping, mayroong kasanayan, binibigyan ng kakayanan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, daloy ng kanyang biyaya, ang lahat ng virtuous na mga katangian na sa ating Panginoon ay nagbibigay luwalhati at kaluguran. Yan po ang kinakailangan nating maunawaan. And praise God for all this. The grace of the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, kinakailangan, when we see the grace of God, ito ang dapat makita. O ayan, nagbabalik na naman tayo. Pero para sabihin na maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating mga pag-uusap sa Lighthouse Cafe. Ayan, of course, thank you rin po sa ating mga naging guests. Katabi po natin sila, si Pastor Bong, Pastor Ray, and Pastor Jun Sambeliuna. And of course, yung ating pong guests sa Espresso Self, ang Lighthouse Theater Philippines cast and crew, and si Doc Aika Isidro sa ating Health Talk. You can rewatch and share episodes from our Facebook page and YouTube channels. Just look for Lighthouse BBC, Great Commission TV, or GCTV Asia. Sa YouTube naman po, look for GCTV PH. Make sure to like and subscribe. At para naman sa mga on the go, mayroon na rin po tayong podcast sa Spotify. Hanapin nyo lamang ang Lighthouse Cafe and you can listen to our episodes anywhere you are. Salamat din po sa ating faithful na tech and food team. Edwin Ballesteros, Ninong, Irene, Joyce Abante, si Iya Alcid, Jeff Cutie, Alvarado, at Leo Alpaz, Japs Dominguez, Chris Portes, of course Ninang, Emily Ballesteros, Desi Cu, Simalu Inorino, and J. Best Gamboa. And of course, we would also like to thank our ministry partners, for Gospel Catering Services, Hub 105, Haircutters Republic. Visit their branch located at Q Plaza Mall, Cainta, Rizal. Sa amin yan. Mukhang meron tayo magiging regular. Pwede na po kami. Okay. And so join us again next week, Monday po ulit. Same time, 8:30 for another live broadcast ng ating Lighthouse Cafe. Where good things happen.